Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Bethania na kasama ang 12. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bethania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon at ipinagtataob niya ang mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, nasusulat, "Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay bunga. Sa buhay natin, maraming bagay ang mukhang maganda sa labas pero walang laman sa loob. May mga taong palaging nakangiti pero wasak na pala ang kalooban. May mga relasyon na mukhang okay pero wala namang pagmamahal. May mga taong mukhang successful pero wala namang kapayapaan sa puso. At minsan kahit pananampalataya natin mukhang buhay sa panglabas pero wala ng tunay na bunga. At iyan ang matinding mensahe ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos. Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, nakakita siya ng puno ng igos na maraming dahon. Mukha itong buhay, mukha itong mabunga, pero nang lapitan niya ito, wala pala itong bunga. Kaya isinumpa ni Jesus ang puno at ito'y natuyo. Kapag unang narinig natin ito, parang nakakagulat naman. Bakit parang galit si Jesus sa isang puno? Hindi nga panahon ng magbunga. Pero hindi talaga puno lang ang tinutukoy dito ni Jesus. Ang puno ng igos ay simbolo ng pananampalatayang maganda sa panlabas, pero walang tunay na pagbabago sa loob.
At yan ang Israel, ang Jerusalem. Mukhang banal pero walang awa. Mukhang relihiyoso pero walang pagmamahal. Mukhang malapit sa Diyos pero puno ng pride at ng galit. At marahil kung magiging tapat tayo minsan, ganoon din naman tayo, di ba? Marunong magsimba, pero hirap magpatawad. Mahilig magdasal, pero madaling manakit. Aktibo sa ministry, pero mayabang. Palaging may Bible verse, pero wala namang malasakit sa kapwa. Maraming dahon, pero walang bunga. Di ba napakabigat noon? Dahil ipinapaalala ng Ebanghelyo na hindi sapat ang appearance ng pananampalataya. Hindi sapat na mukhang mabuti tayo sa harap ng mga tao. Ang tunay na tanong ay, may bunga ba ang buhay natin? May bunga ba ng pag-ibig? May bunga ba ng kababaang loob? May bunga ba ng pagpapatawad? May bunga ba ng malasakit? Kasi, posible pala na matagal na tayong nasa simbahan, pero hindi pa rin nagbabago yung puso natin. At pagkatapos nito, pumasok si Jesus sa templo at pinalayas niya ang mga nagtitinda at nagpapalit ng pera. Sinabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw, ng mga mandarambong. Ang lalim ng bahaging ito, ang pangyayaring ito. Dahil hindi lang templo ang nililinis ni Jesus noon. Gusto rin niyang linisin ang puso natin ngayon. Minsan ang puso natin ay parang templo na puno ng ingay, ng inggit, ng galit, ng bisyo, ng pride, ng kasakiman, ng kaplastikan. At habang puno tayo ng mga iyon, nawawala ang tunay na presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga minsan, kahit maraming achievements, empty pa rin tayo. Kahit maraming tao sa paligid, lonely pa rin tayo. Kahit nagsisimba tayo, wala pa ring kapayapaan sa puso. Dahil may mga bagay na kailangang linisin sa kalooban natin. At pansinin natin, matapos matuyo ang puno ng igos, sinabi ni Jesus tungkol sa pananampalataya at pananalangin. Bakit? Dahil ang tunay na bunga ay hindi nanggagaling sa sarili lang nating lakas. Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa ating koneksyon sa Diyos. Kapag malalim ang panalangin, unti-unting nababago ang ating puso. Kapag tunay ang relasyon sa Diyos, may bunga ang buhay. At sinabi rin ni Jesus, kapag kayo'y nananalangin, magpatawad kayo. Napakahalaga nitong sinabi ng Panginoon dahil maraming tao ang gustong marinig ng Diyos ang dasal nila, pero ayaw naman nilang bitawan yung galit sa puso nila. Ang galit ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating kaluluwa. Habang kinikimkim natin ang sama ng loob, unti-unting natutuyo ang ating puso. Parang puno ng igos. Kaya may mga taong matagal nang nagsisimba, pero wala namang saya. Matagal na naglilingkod, pero puno naman ng bitterness sa puso. Matagal nang nagdadasal, pero lagi namang galit. Dahil walang bunga ang pusong hindi marunong magpatawad. At narito ngayon yung pinakamagandang sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo. Hindi isinumpa ni Jesus ang puno dahil wala itong dahon. Isinumpa niya ito dahil nagpapanggap itong mabunga kahit wala naman talaga. Ibig sabihin, mas mahalaga kay Kristo yung katotohanan
kaysa yung pagpapanggap. Hindi niya hinahanap ang perpektong tao. Hinahanap niya yung pusong totoo at handang magbago. Mas gusto ng Diyos yung pusong sugatan pero tapat kaysa pusong mukhang banal pero puno naman ng kaplastikan. Kaya hindi mo kailangang magpanggap kay Kristo. Hindi mo kailangang itago ang iyong kahinaan. Hindi mo kailangang magmukhang okay kung hindi ka naman talaga okay. At okay lang yon na hindi maging okay. Lumapit ka lang ng totoo. At baka ang inaanyayahan ng Diyos ngayon ay hindi lamang magmukhang mabuti ka, kundi mamunga ng tunay na kabanalan. Mamunga ng pag-ibig sa pamilya. Mamunga ng kabutihan sa iyong kapwa. Mamunga ng malasakit sa sugatan. Mamunga ng pagpapatawad. Mamunga ng tunay na pananampalataya. Dahil sa huli, hindi tayo huhusgahan ng Diyos base sa hitsura ng ating relihiyon, kundi sa bunga ng ating buhay. Kaya ngayong tayo nasa ordinary season, tandaan natin itong salitang ito, yung bunga. Hindi sapat ang maraming dahon. Hindi sapat ang maganda ang imahe. Ang mahalaga, pusong tunay na nagbabago at namumunga para sa Diyos. Sama-sama nating pagnilayan ito ng mas malalim sa ating sarili. Ang pananampalataya ba natin ay may tunay na bunga ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng pagbabago, o hanggang panglabas lamang tayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, linisin mo ang aming puso sa anumang nagpapalayo sa iyo. Huwag mong hayaang maging panglabas lamang ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming mamunga ng tunay na pag-ibig, kababaang loob, at pagpapatawad araw-araw. Gawin mo kaming buhay na patunay ng iyong presensya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.